Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagat at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamako, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamako, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y pagpapahingahin ko. Magandang umaga po sa inyong lahat, brothers and sisters. Good morning po. Batiin nyo naman ang inyong katabi. Good morning, sis. Magandang umaga. Yan. Meron pong isang napakagandang istorya. Ewan ko, sa akin maganda. Na isang lalaki na lagi siyang nagnunubina. No? Nagdadasal. No? Na sana makaalis na siya papuntang ibang bansa para makapagtrabaho. Kailangan niya ng makatulong sa kanyang mga magulang. So, sa kakadasal niya, isang araw siya ay na-accept doon sa kanyang agency, no? At binigyan na siya, no, ng araw, at bumili na rin siya ng ticket ng eroplano. So, pasalamat siya sa Diyos. "Lord, thank you. Alis na po ako. Salamat, answered prayer ako." Hanggang sa dumating ang araw na sana ay aalis na siya, naku po, para siyang kinumbulsyon. Nagkaroon siya ng napakataas na lagnat. At ang kanyang mga katawan ay halos hindi na niya maikilos sa sobrang sakit. No? Alam niyo po, napaiyak siya no? Kasi wala siya magawa. No? Yung araw na yun, kailangan niyang umalis, pero dahil sa kanyang karamdaman at sakit, wala siyang magawa kundi magpahinga sa bahay. At siyempre, kanyang naiwan, nakaalis na yung flight niya. Iyak siya ng iyak. At sinisisi niya ang Diyos, "Panginoon, akala ko ba answered prayer ako? Lord!" No, sabi niya, iyak siya ng iyak. Hanggang siya nakatulog siya sa kakaiyak. Gabi na siya na nagising at binuksan niya yung TV. At sa balita, no, nagulat siya. No? Sinabi dun sa balita ng reporter na may isang eroplanong bumagsak. Bumagsak. At walang kahit isang nakasurvive, naligtas. At alam niyo po, sa laking gulat niya, tinignan niya yung ticket ng kanyang eroplano. At napaiyak siya. Kasi napaiyak siya sa pasasalamat dahil nakita niya na yung flight na dapat niyang kunin ay yung mismong eroplano na sumabog, na nag-crash. So, humingi siya ng tawad sa Diyos. "Lord, sorry po. Pinagpahinga niyo pala ako kasi para nang sa ganun, hindi po ako mawala sa mundo." Mga kapatid, kung minsan tayong mga tao
ang dami nating pinagpapaguran. No? At nakakalimutan na natin minsan magpahinga. Di po ba? Yung iba, sabi nga, yung iba nga hindi nagtatrabaho, pero sa totoo lang, kahit hindi nagtatrabaho ang isang tao, pagod na pagod pa rin. Saan? Sa kaisip. Sa kaisip. Kaya naman, ang Panginoon, whether we like it or not, minsan, gumagawa ng paraan para tayo ay papagpahingahin. Hindi ba napansin niya? Either magkakasakit ka, either may nangyaring hindi maganda sa trabaho, natanggal ka sa trabaho, either dahil sa iyong pamilya, so hindi ka na makaalis ng bahay. Kung minsan pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay sa pilitang magpahinga para makita natin ang ating sarili. Mapagmuni-muni tayo, makapagnilay tayo sa ating buhay. Kasi minsan, sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng ating iniisip, nakakalimutan na natin yung pinaka-importante sa lahat, ang ating kaligtasan, ang ating buhay. At alam nyo, maraming mga tao na-convert dahil sa ganyan. Kita niyo si St. Ignatius of Loyola, di po ba? Kung nabasa niyo yung buhay ni St. Ignatius of Loyola, kaya siya na-convert ay dahil nagkaroon siya ng na-aksidente siya. Tinamaan siya ng kanyon. Kaya siya na-invalid ng ilang months o years. At dahil doon, nakapagbasa siya ng Biblia at ng mga life of the saint. At naalala niya, ay oo nga pala, bakit ko nga pala sinasayang ang buhay ko nang hindi ko binibigay para sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, kapag pinagpahinga tayo ng Diyos, hindi dahil galit ang Diyos sa atin o dahil hindi tayo mahal ng Diyos, hindi. Minsan pinagpapahinga tayo ng Diyos, binibigyan ka ng sakit o walang katrabaho para makapag-isip, para sabihin sa iyo ng Panginoon, "Uy, brother, uy, sister, kalma ka lang. Huwag kang masyadong huwag kang masyadong nagpapagod. Kasi baka mamaya, hindi mo alam na papunta ka na pala sa bangin. Na masisira pala yung buhay mo." At yun ang problema sa atin mga kapatid. Ang akala nating kapahingahan ay yung matulog. Ayan. Ang akala natin kapahingahan ay manood ng TV, may teledrama, manood ng sine, mag-shopping, mag-grocery. Akala natin yun ang kapahingahan, pero hindi yun ang kapahingahan. Binibigay ng Diyos at hinihingi ng Diyos sa atin. Kasi kung yun ang kapahingahan, siguro lahat ng tao masasaya dahil nakatulog. Hindi. Sino sa inyo dito naka-experience na pagkatapos niya matulog, masakit pa rin yung kanyang ulo? Pagod pa rin siya kahit nakatulog na. Aminin, hindi po ba? Kasi, nakapagpahinga yung katawan mo, pero yung iyong kaluluwa, pero yung iyong isip, pagod na pagod. Hindi po ba? At yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Hali kayo, kayong napapagal, pumunta kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan. Hindi yung kapahingahan ng gusto nyo, kundi yung kapahingahan na gusto ko. Yun ang sabi ng Diyos. The rest
that comes from me. Because the rest that God can give is true rest. Yung binibigay natin kapahingahan sa sarili natin, akala natin pahinga pero hindi pala. Hindi. Mas lalo lang tayong napapagod. No? Kaya nga, mga kapatid, ngayong parating na ang Adbyento, ang pagsilang ng Panginoon, no? Sikapin natin lumapit kay Jesus at hingin, Lord, kailangan ko ng kapahingahan na galing sa iyo. Lord, pagod na ako sa aking buhay. Kailangan ko ang iyong kapahingahan. At alam niyo, kapag natagpuan natin at ibinigay ng Diyos sa ating ang kapahingahan, tingnan ninyo, mas the best pa at mas worthy pa yung kapahingahan na bigay ng Diyos sa atin kesa doon sa kapahingahan na iniisip natin at ibinibigay natin sa ating mga sarili.